Hello po mga kahabi, mga kabarya, magandang buhay po muli sa ating lahat. So ito po muli si Tandang Barya TV. Tayo po ay magbabahagi at ating pag-uusapan po itong mga tungkol sa mga pera ating lumang pera natin nakikita ngayon sa ating harapan. So kung familiar po kaya rito, ito po ay ito ang gym notes or yung Japanese Philippines money na mas kilala sa mga collector na GIM notes or Japanese Envision money. So yun po yung pera ng Hapon nung tayo ay nasakop. Itong mga to. Itong mga ito, so nakita natin may mga kakaiba siya ano. Ayan, may makita po yung mga tinatawag na private overprint. Ayan, yun natin pag-uusapan mamaya. So ito naman po ay ito yung mga guerrilla notes or mga emergency notes. Ito yung mga pera ng mga guerrilla nung panahon ng pangalawang digmaang pangdaigdig. So ayan, makikita po natin ang kanyang kondisyon. Mga kondisyon dahil ito kasi ang sinabi itong mga perang ito. Itong mga guerrilla notes ay mabilis ang ginawa or ito ay ang mga kasangkapan na ginamit nito or mga materialis na papel ay mga mahihinang uri lang. Dahil nga po ito ay ipinagbabawal din na gamitin. Dahil tayo ay nasakop ng unang mga panahon ng ikalawang digmaan na pandaigdig nang tayo ay nasakop ng mga Hapon. Ayan, so meron itong Philippine National Bank at ito naman ang Commonwealth. So Commonwealth po at Philippine National Bank, PNB. So ito mga pera ito ay ito yung mga Commonwealth kadalasan 1944, 43, 44. So nauna dito yung mga kadalasan nauna dito ay yung mga Philippine National Bank na guerrilla notes. Ayan, ating makikita ang kanyang ori na talagang mahinang klase lamang, napakanipis. Ayan, so madali siyang masira. Pero ito ay ang mga ginamit kasi nito, sabi ay yung iba nito ay mga Manila paper or mga basta mahinang klase, maninipis. Ganun din ang imprenta nito. Magkabilaan, kaya maraming nasira nito. Kaya ito ay ating para hindi lalong masira dahil nga ay mahina na, lalagay natin sa plastic sleeve para nang sa ganun ay tatagal pa ito ng maraming taon. Yun nga lang ang mahirap ilagay kasi nga masyado na siyang malambot. Yan, mahirap nga lang ilagay, kailangan magsipag ka lang na ilagay mo kasi pagka hindi kasi yan nakalagay sa plastic sleeve, pagka ito ay hinahawakan mo or maaaring mapunit dahil circulated na nga po siya. So maintindihan natin dahil nga ito ay mga 1940s kasagsagan nung ikalawang digmaang pangdaigdig. So itong mga pirang ito ay ipinagbabawal talaga na gamitin sa pamahalaang Hapon dahil meron silang pera na pinapagamit sa atin, yung gym notes. Ayan, makita natin yung Commonwealth of the Philippines, yung logo na yon. So 1944 siya. Ito, yan lang mga pumirma, talasan mga gobernador ng ito ang dali lang at yan, Philippine National Bank naman siya na ganon din ito. So maraming mga denomination. Yun nga lang, ganyan ang kondisyon. Pero ito maganda siya. Ang tawag nito ay almost uncirculated, yung iba.
Kumbaga hindi gaanong hindi gaanong pangit dahil nga ay almost uncirculated siya. So ito naman yung emergency notes. Yan. Makita natin meron na scotch tape yung gitna dahil napunit na yon. So ito naman ay talagang ano na siya, lukot na. Kahit ganyan ang ano niya, kung talagang ikaw ay mahilig sa guerrilla nos, makita mo naman na matingkad pa rin ang kanyang mga tinta o kanyang imprenta. At makikita mo na talagang original siya. Yan. At maganda pa rin. Ito hindi gaano pinapansin ng ibang mga kolektor, lalo na sa mga bagong mga kolektor. So kumbaga ay hindi nila na appreciate ang tunay na kahalagahan at ang nasa likod ng kasaysayan nito. Ito ay ang pirangan niya ito ay pinaglalaban ito ng ating mga ninuno noon, na mga matatapang na nating mga ninuno. Dahil nga pagka nahulihan ka o nahuli ka ng mga Hapon na ito ang ginagamit, ito ay kanilang ipinahuhuli at ipinapapatay. So ngayon ang tingnan natin pagkakaiba sa dalawang ito, kaya ito rin ang ating pag-uusapan. So pareho siya, magkaiba. So ito ang circulated. Okay, ito po ay circulated. Makita natin may mga wallet fold pa, 2 piso. So yan, manipis. Pare-pareho naman halos na manipis talaga. Ayan. Medyo mga kumupas na yung ibang mga fold dahil nga ay sobrang tagal na. Ayan. So, pero pag dinama mong ganyan, maramdaman mo na medyo magaspang. Kahit sabihin nating mahinang klase na materialis na papel ang kanilang ginamit, pero maramdaman mo yung may gaspang rough ng bahagya. Yan. So malalaman natin dito na talagang umiiral siya nung mga panahon na yon. Ngayon ito ang UNC na nabili ko, tawag sa mga collector, UNC or uncirculated. Yan. So pareho silang 2 piso at ito ay maluto nga. Yan. Maluto nga siya. Ngayon, ang sinasabi ko, yung pagkakaiba. Kung tingnan mo ay napakaganda talaga nito, kasi malinaw nga yung mga detalye niya kumpara dito. Yan. Malinaw yung mga detalye niya. So sa kulay medyo pa pagkakaiba, maaring ito ang original na ganyan ang kulay. At yung isa dahil nga ay circulated na, ay kumupas na. Ito naman kanyang likuran. Kailang ang nakakahinala nga lang, itong uncirculated makinis. Ayan, madulas. Ayan. Parang kung parang yung printing paper. Yan. Ito naman kanyang nipis. Ayan, madulas talaga siya Para bang yung mga bago nating mga banknotes na ngayon, yung mga NGC, yung polymer, pero hindi naman to polymer Kailang yun nga parang siya, printing paper. Ayan. So malaki talaga ang pagkakaiba kung talagang susuriin mo. So yun nga, ayan, ito mayanawaan natin na ganyan ang kanyang kulay. Dahil nga yun ay circulated. Ito yung nabili ko nga, ito ay tinatawag na UNC. Dahil nga, ayan, malutong at saka maganda ang matingkad pa ang kanyang mga kulay. So kung hindi mo talaga susuriin, pagka hindi mo kasi mahawakan talagang personal at di mo makapa, hindi mo talaga malalaman kung sa picture lang
O minsan makapag-isip ka rin na kung gaano klaseng UNC yan, ano. Ito ayan ang pagkakaiba. Ito ay almost uncirculated pero maramdaman mo na siya ay original. Ayan, almost uncirculated. So kumpara mo dun sa isa kong yung 2 piso na UNC, malayo ang diferensya. So hindi rin naman alam nung napagbilhan ko na yun pala ay peak na UNC. Yun ay sinerox lang. So hindi ko na lang binalik. Hinayaan ko na lang. So ito naman pala ay ito yung mga sinasabi natin na mga gym notes, yung pera ng Hapon. Ayan. So may mga maraming denomination ito. Meron itong 2 rare na 1,000 saka 500. Yun ang mga mahal. Ito mura lang to. Madaling kolektahin to. So yan ay itong mga kondisyon nito. Merong mixed condition yan. Merong almost uncirculated. At meron ding circulated. Yan, so ito yung sinasabi ko. Ito naman ang ginawa sa isang kung sinong gumawa nito. So para yata pagandahin, yan, nilagyan ng overprint. Tinataka ng overprint. So maganda sana ang notes. So nilagyan nila ng overprint. Ayoko nito eh. Ayoko ng ganun. Kaya so no minsan hindi ako bumibili ng mga private overprint sa mga notes. Sayang lang. Sayang ang ano. So depende naman yun sa iba. So sa akin kasi ayoko ng mga private overprint. Ayan. So nandiyan na yan. Marami ito. Pinamimigay ko na nga lang iba. Para na lang sa may gusto. So dito na lang po mga kahabi. Masyadong mahaba na po ang ating nagawang video. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana po sa mga bago lang po sa aking channel na umabot sa ganito. Pagtatapos ay sana po ay paki-like at paki-subscribe naman po sa aking munting channel. Ito ay malaking bagay po sa aking munting channel. Maraming salamat po mga kahabi at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos.